Magnum 45. Hanay sa labas ug nagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way ginapigan, aron mo patigbabaw ang kamatuuran ug kaangayan. Magnum 45. Yan ang uruhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinud nga balita, batog sa fake news. Sa Magnum Local, sulod sa wat kaadlaw lamang, unom kasunog ang natala sa Caguinuro ug sa Misamis Oriental, duha ka semana sa dipang pagsaulog sa Fire Prevention Month. Duha sa nasgutang mga sunog, gingong tinuyo. 29 katao ang nasikop ug 28 ka armas ang nakonpiska sa PNP Region 10, sukad gisugdan ang election gun ban. No plate, no travel policy, maski pahugtan pa karon sa LTO Region 10. Sa Magnum National, PPCRB, naalarma sa panayong pagkailap sa vote buying sa Pilipinas panahon sa eleksyon. Sa Magnum International, 42 katao ang namatay, human mahugno ang binahan sa Mari. Sa Magnum Business, sinag manamugos nga di angay mabot sa 380 pesos ang kilo sa karning baboy sa kamerkaduhan sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, Lady Bulldogs binaog batog sa Lady Spikers sa nagpadayong UAAP Season 87 Volleyball Tournament. Magnum 45. Sa atong Magnum Opinion, uban sa Balita Opinion, ang pangutara mao kini kani Presidente Rodrigo Duterte giingong nagsugyot nga pamatyo na lamang ang mga kandidato pagkasenador sa Administrasyong Marcos aron ang iya mga kandidato mao'y makalingkod sa Senado. Alang kaninyo, husto ba ang sugyot ni kani Presidente Duterte o dili? O niya mismo kani Presidente ang nag-ingon? Gidugangan ang isus mga Duterte magdumailin, di ba? Kay una giakusahan si ang Vice President, iyang anak, nga nagbahad nga ipapatay ang tulo ka mga dagkong opisyal apin ang presidente sa atong nasod. Karon ang iyang amahan, mao na siya kabot siya ganingon nga pamatyon na lamang, unya di ra basta-basta ramang pamaagis pagpamumba. Kining pagpatay, kay pinagi kuno sa bomba. Ano, ang mga mga panggawas ng mga istorya karon. Sobrang nadugangan ba? Nga mura bitaw og nagkapasabot sa mga pagduda nga mga Duterte, medyo violente o mga nahuna nga mao dayon ang lugar pagpatay o pagpapatay kung galing di sila magkagusto sa ilang lugar mga dato wa sila magkagusto sa usa ka tawo di mismo sa politika o labi na kadto ilang kaatbang. Alang kaninyo, husto ba ang sugyot ni kani Presidente Duterte o dili? Ang inyong tubag kung galing para ninyo husto, isend lamang sa among FB page Magnum Live, or kung galing nagtumo nga dili husto, isend gyapon ang pulong dili husto, pinagis pag-send yan sa among FB page Magnum Live. Akong balik kong pangutana kani Presidente Rodrigo Duterte gayong nagsugyot nga pamatyon na lamang ang mga kandidato pagka-senador sa Administrasyong Marcos aron iya mga kandidato mao'y makalingkod sa Senado. Alang kaninyo, husto ba ang sugyot ni kani Presidente Duterte o dili? Sa among i-page Magnum Live, pwede ninyo nang i-message, di ba? Magdawal i-message, no? I-message ninyo inyong tubag nga dili, kung galing para ninyo dili husto. Or kining isend ang dili kung para ninyo dili husto sa among i-page Magnum Live. Naaras sila pinduton Magnum John. Nalay pinduton ninyo? Oo, magawas man tong pinduton. Oo, pinduton nila either yes or no. Oo, pindot lang. May option nga inyo mismo pagkapilion. Kung nagtubong nga husto, okay, pindot ang husto. Oo. Kung nagtubong nga dili husto, pindot ang dili husto, kay para ba wala tungkol sa inyong vibration. Kay mura gina, mura kinig nga mga pagpatay naging controversial pag-ayo nga mga pulong o mga bahad labi na sa panahon ni Duterte. Magdumainin niya gidugangan pas panon siyang anak, isabot na ang mga lugar aligasyon nga doon naging mga pagpatay o nga matod pag-iangkon sa mga Duterte. Maman po na yung version po sa mga kritikos mga Duterte magdumainin. Karon sa detalye na sa ato mga balita.
Pero sa pa mga aksyon, kumusta may buntag? Kini si Magnum John Albino. ug Magnum Eileen Acurin. Ang Magnum 45 Muati usab ninyo live sa www.magnum999.com ug sa among FB page Magnum Live. Palugi pa rin ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Pagigbatukan tang fake news, duyogoy kami. Pinagis pagpaminaw sa Magnum Radio. Sa detalye na sa atong mga balita karong buntaga mga igsoon, unom ka mga sunog ang natala sa Rakbayan o sa Misamis Oriental sukad na itong Biyernes but pasabot sa ginagayong upat lamang ka mga adlaw. Duha ka semana sa dipang selebrasyon sa Fire Prevention Month. Kang Fire Prevention Month mga igsoon, sunod bula naman. Itong Biyernes, duha ka mga sunog ang natabo sa kadlawanan sa Panimalay sa sityo Tabla, Barangay Tagpangi, Cagayan de Oro. Unya dayon gilamoy sa kalayo ang usa ka Panimalay ug pagkagabi duha ang totally damage ug duha ang partially damage sa sunog sa Zone 5, Poblasyon, Taguluan, Misamis Oriental nga gituang gituyo pagsunog. In fact, yadakpan man gani ang responsable sa maong pagpanunog. Samtang yatong Sabado, sa hapon, usa ka budiga ang nasunog sa Zone 4, Santa Cruz, Taguluan, minato lalawigan nga gisundan sa lain pagsunog sa Santa Barbara Subdivision, Barangay Kaswagan, Cagayan de Oro. Pagkagabi, gilamoy sa kalayo ang duha ka stall sa Cogon Market. Di gibadaban ng 400,000 pesos ang damyos o kaganinang kadlawon. Usa ka maduradong balay ang naugdaw sa Pinikitan, Barangay Kamaman-an nga ato syudad. Di lang gani kay katurang usa ka balay ang naugdaw, doon na po ang napiktuhan, doon na sa lain pang balay ang partial damage. Duha man to kanda ng gikabutyag nga gilamoy sa kalayo. Unya dayon doon na sa tulo kanda ng medyo nakadikit o apektado sab. Nagdilaab magani ang third floor sa nasgutan nga tulo kanda ng balay. Bisan patuod og miaksyon nagbiya ang mga bombero. Maunang gidali-dali na sa pagpalong kagabi. Gisaka mga naman to, mga sibilya naman to. Di naman to taga Bureau of Protection ng Misaka. Kaya nahipos na po ang ilang ang ilang mismo mga hoses. Nahipos na ilang mga hoses. So na may bilaab po dito sa ibabaw. Sa third floor, mga sibilya na lang, Misaka dito. Igon na lamang gigamitan siya nilang tubig kay gakakitaan ko man nga doon ay duha ka mga tao nga Misaka o napalong raw sab ang nasgutan nga kalayo. Gikabalak ang magdon nga basing magbungag lain pa na kung sunog kuno galing biyaan na kantong mga gadilaab pa. Natabo naman na din sa atong sa milabang tuig magdumaili, no? Biyaan na mga bombero o balik magdilaab. Ang ibalik ang sabda nila. Ang dapit nga tuwan sa nasgutan nga sunog. So mga pagtabo mga igsoon, unom nga mga sunog sulod sa upat lamang ka mga adlaw. Di gani kumpleto pat ka adlaw kay kadlawon pa karon mga igsoon tabo ang sunog sa sitio Pinikitan, Barangay Kamaman-an ning atong syudad. Stand by mga igsoon sa mga pagbalik kuman sa panundom kay doon natin gitak na minabi karong buntaga aron sa matagal pagduon detalye kini mga pagtabo may kalabigitan sa unom ka mga sunog nga tabo diri sa aton Nakbayan, duha sa lalawigan actually, no? Duha sa Taguluan, unya dayon usa tinuyo daw, unya dayon upat dinis Cagayan de Oro, ang usa dayon gikabot niya gitinuyo. Although ang dito sa Taguluan kuana kana bang na-confirm na. Kay gani man nadakpan. Ug ang nadakpan taliwa tuod gagaw sa usab ang iyang mga inistoryahan pero miangkon. Unya dayon gikabutyag nga pasakaan yun og sumbong sa iya rasab nga paryente nga tagiya sa mga balay nga gilamoy sa kalayo. Ginana, no? Kining sa Pinikitan, Kamaman-an, di pa konfirmado kay subject for investigation pa kung gituyo ba yun o wala ang nasgutan nga sunog. Usa karon datanod ang ginabi ko ng buntag ipangutana ko kung sa may nabaloan nimo sa sunog sa nako ibang disyo kung magsaba kay mo kini mo kana kung mao ba
sa mga sunog nga gapangitabo naa ng mga kining mga anggulo nga arson ug uban pa. Siya mismo nag-ingon nga naa siya nadunggan nga arson lagi or gituyo pagsunog daw ang nasgutan nga balay. Pero mo na di pa na siya konfirmado. Imbestigahon pa kuno sa mga otoridad sa balaod, imbestigahon pa mga aksyon sa taga Bureau of Fire Protection ng atong syudad. Alas 6:50 sa buntag, penom na muna. Standby. Magnum 45. Mga aksyon namang gilusad na ang Magnum Vote, boto sa katuhan para sa kabaguhan. Gilusad na mo og kining kalihukan mga aksyon sa kining matawag dato nga special coverage may kalabigitan sa mabot nga PDI sa Mayo 12 tuig 2025. Bot pasabot nga mga less than 3 months gikan karon ang nasgutan nga PDI ipagayo na. Kung gusto mong mahimong kabahin sa kasasayan sa atong special coverage o sa nasgutan nga PDI ang May 12, 2025 midterm elections, ang Magnum Radio nagkinalan karon og mga volunteer para sa atong Magnum Vote, boto sa katawhan para sa kabaguhan, the 2025 midterm elections coverage. Ang buhaton lamang niadto mga interesado. In fact, niya tumiyaging adlaw, doon ay mi-contact, di palang mi-contact nato niya tumiyaging adlaw o nagapresentar yun siya ko galingon nga gusto siya nga mahimong volunteer niya ng panahuna. Taliwato, nga na siya sa kanabang kastado na sa trabaho, Magnum Miley, no? O batong pa niya gusto siya nga mag-volunteer sa atong Magnum Vote, boto sa katahan para sa kabaguhan. O niya dayon kantong interesado, ang qualification man mga sunod, graduado or undergraduate sa Mascom, Dave Kumbaka, journalism o guban pang related courses. Pwedeng lalaki, pwede sang babae, pwede sang satunga, di ba? Or sa lain nga gender. Oo, third Doon naman yung gender magduwail, no? Kato mga miyembro sa LGBT. Oo. Pag mga tag LGBT, mahimong lesbian, mahimo sab nga gay, No. or uban pa nga kining consideration mga igsoon. So pwedeng lalaki, pwedeng babae, o nya pwede sab nga kining na membro sa LGBT, pwedeng single, pwede sab gaminyo, o nya walay membro sa pamilya nga kandidato. Walay membro sa pamilya nga kandidato, labi na kanang immediate member of the family. Ang tanang Magnum Vote for Hope volunteers magkadawat og honorarium kay di man mahimong tangkiyon nato magbalin may lang tag volunteer pero naay honorarium nga atong gitunol, no? Dili na tangkiyon kay murag wala may tangkiyon karon magbalin muna libre karon. Unya dayon dunay of course food transportation and communications allowance. Doon na say Magnum Vote for Hope nga t-shirt. Unya doon na say certificate o dakong kay gyunan o tsansa nga mahimong membro sa Magnum Radio family. In fact, usa na mga igsoon sa mga pamaagi namo nga lugar maka-hire o dugang mga personahe doon na magani mga na-hire na sa ning-aging panahon na himong volunteer sa atong Magnum Vote for Hope o abtag pila ka semana na-hire tungod kay doon ay maayong performance sa ilang pagka-voluntaryo sa naskutan nga kalihukan. So ang tanan nga mga volunteer magkadawat og honorarium, dunay allowance para sa pagkaon, transportation, di man manamo mahimong ipabaklay, o nya doon na say allowance para sa communication, labi na kining load sa cellphone. Kay di man magka-communicate kung galing walay load ng cellphone, importante kay na para nga makaparangat sab sila og report. Doon na sabdayo t-shirt, doon na certificate, importante ni certificate kay diya mismo sa pagpang-apply og trabaho, tipik na sa imo mismong mga credential or tipik na sa mga attachment nimo sa mga application nga mao kini ang imong gagian. Ugo diya dayon, doon ay dakong chance nga mahimong membro sa Magnum Radio family. But pasabot, doon ay chance nga mahimong empleyado sa Magnum Radio. Ipasa lamang ang inyong resume o biodata sa Magnum Radio Broadcast Center
sa second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Quezon City. Kung gikan kag Westing Bahin sa itong syudad subay ka sa Recto Avenue, paglabay nimo sa wala na dihang Nazareno Parish, sa tuo na dihang Centrio Ayala Mall, pagtabok anang Captain Vicente Rua, mao na dayon na makita ninyong marka nga Magnum Radio, mao na ninyo ihatod ang inyo mismo nga resume o biodata. Balik ko na ko, second floor sa SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Unya, pwede sa mong mutawag deres Magnum Radio, pag-itaw lang ninyo Magnum Jula Kubo, kung ikaw gusto nga mo salmot sa nasgutan nga kalihukan, no? Kaya siya mismo ang lugar maoy in charge sa komitiba o sa committee nga mo ang pag-train labaw sa tanan sa mga gustong mahimong volunteer reporter pag-abot na sa nasgutan nga PDI karong Mayo 12 nining tuiga. So balik ko na ako, kadtong mga interesado, pwede kamo nga mo submit sa inyong application letter, inyong bisag resume lang ninyo. Ay na lang magsulat-sulat pa, resume lang. Oo, resume ug biodata. Unya dayon butang ilag dagway gyapon, no, para nga magkainilhan ita sa dagway di ng sangalan. Ug unya dayon hatod diri sa Magnum Radio. Balik ko na ko, mahimong graduate or undergraduate sa Mascom, DivCom baka, journalism, o guban pang related courses o kining broadcast courses. Pwede lalaki, pwede babae, pwede sa ang nastunga. Tungas lalaki o babae ba, no? Mahimong membro sa LGBT or unya dahil single or married o unya walay membro sa pamilya nga kandidato sa mabot nga pili. Kung may kandidato na sa naging pili, wala problema. Pero kung kandidato sa mabot nga pili ay, mo na diha nga dili pwede. Kay katong may kandidato sa naging pili, wala mo kandidato karon, good as retired naman to, no? Sa ibis mong tingwa nga mula bigit sa politika. Okay? So mana ang inyong paggabaton kay gadali kami. Ugon niya din sa kalimot nga ang ABCA partner nato Magnum Island, diha mismo sa nasgutang kalihukan kay sila mismo mag-provide og di mo minus 30 ka mga estudyante. 30 ka mga estudyante lang i-provide. May mga lang nga mangganita sa nasgutan mga estudyante ilang i-provide para mo abag sa nasgutan nga kalihukan. Ang ABCA nga naibutang sa Corrales Avenue at bang sa Xavier University, Divisoria ng atong syudad, sa pagpangulo ni Professor Sok de Rosario ug sa iyang communications head nga si Mr. Milvin Biado. Okay, but kanang ang gidaghanon kulang pa na kay target na mo nga ubay gyud nga mga volunteer nga ato mismong lugar pag gamiton para nga makahatag kami labing dali nga mga paghulagway nga kaninyo sa unsa may mga hitabo panahon sa PDI. Apil na ang resultado sa nasgutan nga PDI kay mamanay pinaka-importante human ka muboto pag-abot nila sa hapon magdumailin kuha na kining ang atong hudaw na mo nang kitsa nga nagdaog baka kung gibutuhan ana so mamana unya karon dai nga PDI nabati ko ang chairman sa Comelec nga from 7 to 7 PM ang voting na but pasabot welcome ang mga gusto motar bisag pag-abot na sa alas 7 sa gabi kanato alas 5 raman karon gabot siya nga 12 ka oras gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi. Man ko nabati na itong miyaging adlaw nga pagmayag sa chairman sa Comelec. Alas 7:01 karon sa atong dugang detalye sa mga balita karong buntaga. Giila ni City Mayor Rolando Clarix Uy ang labian kadakong papel sa mga magtutudlo sa dakbayan. Matudioy nga dako ang iyang pasalamat sa mga magtutudlo tungod kay sila mo'y gahulma sa maayong kaugmaon sa mga kabatan una. Kay kun kamo mga magtutudlo, kung wala pa mo, walay mayor sa dakbayan. Mag-unsa mi, muna kanunay kong nag-ila sa mo kadakong katabang sa kaugmaon, pagka mauswagon sa atong katilingban. Salamat ko kaninyo, wala mo nagpadani, nga moadto sa gawas. Gikinahanglan mo dinhi sa Og magkapaluya sa pagsalig sa PhilHealth. Ginugang pa niya si Ron nga padayon ng ilang information and education campaign aron magkahatag umatag ang katinawan ang publiko sa mga benepisyo
ug serbisyo sa PhilHealth. Maaari mong maipakalat na mas mabilis ang tamang impormasyon at ganoon din naman po, maaari maging daan po ito para may pakalat ang mali or inaccurate na information. So, dito po, makikita po natin yung mga binabato. Kami po sa PhilHealth naniniwala na may babalik po namin ang tiwala at pananaw ng mga kababayan natin sa pamamagitan ng going back to the basics. It is reaching out to all our stakeholders. It is reaffirming to them ano ang mandato ng PhilHealth. Ang inyo nabati pamahayag ni PhilHealth Vice President Delio Aceron II. Gibutiyag ni Police Major John Real de la Serna, Station Commander sa Police Station 8 Lumbia, nga pipila ka mga gown owner ang nga dunay expired nga lisensya ang ilang gibisitahan sa ilahang area of responsibility. Matod ni de la Serna nga mapasalmaton sila tungod kay sagad sa mga gun owner ang nagkooperar ngadto kanila. For this week natin nabisitahan nga 13 ka firearms holder. Gitagaan na sila og notice. Pasalamat pud ta nga atong mga firearms holder. Operative pud sila og ila pong ginadawat ang atong mga letter og ang uban nga mga acceptable nga mga reason amo lang gida indicate ang ilang mga status og unsay status sa ilahang pusil na uban nga currently nga ilahang ginaatiman ang pag-renew sa ilahang mga papeles. Ang pamahayag ni Police Major John Real de la Serna, Station Commander sa Police Station 8 Lumbia. Nanawagan karon ang SIBDA Manager nga si Mary Sian Morig sa mga mamaligya sa kamerkaluhan sa Kagidoro nga sundo ng ilang mga ginaay nga palisiya. Kinalabi na ang pagbintinar sa kahinlo sa palibot sa merkado diin mao ilang gibigya lugar nga ilang gipagbiyaan. Mato ni Molig nga angayang sila kung silang mutuman ilabi na nga balik-balik na nila kini nga gipanawagan ngadto sa nasbutan ng mga mamaligyaay. Kung tungang gabi na gyud wala nagi makabadlong lugar gid siya sa ila kay wala naman sad atong rasko. So manginaot lang unta sad ang atong mga ambulant vendors nga pag mubiya mo sa inyong mga area hangyo lang nga unta ang iyong mga basura kay daan naman mo before mo giplastar atong 2022 gimiting man gyud mo sa night market. Naagi na gihatag sa ila mga palisiya gyud mga guidelines. So kini laging di gikalikayan nga atong mga kaigsuonan nga kapangabusar pero dili inon lugar tanan. Ang pamahayag panawagan ni SIBDA Manager Mary Sian Molig. Alas 7:06 parenta mga igsoon sa atong mga balita karong buntaga sa atong pagpanaguban gikabutyag nga no plate no travel policy ang pahugtan karon sa LTO Region 10. Dias pikas niya ang tigba ba sa LTO Region 10 Mr. Nading Flores. Mr. Flores, may buntag. Mayong buntag magdumulog, mayong buntag sa itong mga binati og suking di paminaw. Pakipasabot ko no, Mr. Flores, dining no plate, no travel policy. Actually, palisiya sa Land Transportation Office atong kagamanan nga kung doon na kay sakyanan, kinahanglan nagi kay plaka. Kay kung wala kay plaka, mo man identification sa sakyanan, mo kibalik iyang ngalan kay mo may makita nimo no. So kinahanglan na agi plaka kay kung wala, violation na actually sa atong Republic Act 4136 nga nag-ingon dito ang kinahanglan kada sakyanan mo sport yun o mo gamit yun sa plaka nga gi-issue sa LTO. Okay. Tanan na bang mga sakyanan nga nagdagan sa atong kadalanan na isyuhan na ninyong plaka, Mr. Flores? Actually, di po tanan na magdumdyon kasi ang ato mga plaka po, actually bastante ta. Ato na lang i-divide, no? Doon ay gitawag itong 4 wheels, kanito mga sakyanan o motorsiklo. Sa 4 wheels, bastante ta, no? Gamay na limit atong kulang alang sa mga 4 wheels sa sakyanan. Dito sa Region 10. Pero alang ato mga motorsiklo na pagitalaga kakulangon o terong July, maabda na kaya nga itong backlogs nasyonal naman between 7 million to 9 million ka plaka magdumdyon. So, ipaningkamutan na sa atong buhatan sa LTO nga ma-produce yun na ang limit ana is up to July man to yung ni Asik Bigor Mendoza sa LTO sa iyang post diya sa atong website. Mm-hmm. Between sa mga 4 wheels o kining mga 2 wheels, mga motorsiklo, Mr. Flores, ahabay mas daghan. Karong panahon na murag bitaw libgos ang mga motorsiklo karon nga bisag asa talingi mas makita na to ba no unya din kung imong tanawon mas daghan pa ang presensya kun itandi sa mga 4 wheels, Mr. Flores.
Dinoon na Magdum John na sa atong naibawan mas daghan labi na sa Gadyon 10 ang atong mga motorsiklo batok sa atong mga four wheels. Kaning motorsiklo bagato naman gyud na kay 4,000, 3,000 gani ang uban, pwede naman nimo i-down ay mo na makabayan na imong motorsiklo. Kay bagatong gid kayo, matud pa lagi nila sells like hotcakes. So bagatong nga motorsiklo mo na nga daghan pa ka-afford, daghan po ang kapalitan na Magdum John. Lagi kay kanato napay ko gakakitan kabo kabayan. Karon motorsiklo na may kabayan. Mr. Flores marag kuan ba nag-evolve, no? Bis kabo kanato motorsiklo na ginasakyan bisas bukid ha. Bisas bukid. I don't know kini mao nga mga nas bukid nga mga motorsiklo nabay kuan nabay mga driver's license ang drive ana ba no? Restado ba ka? Kay mura magkahadlok man ang uban pagpaingon syudad. Nadadasa na dire. Pag motor lang. Sir, wa ko'y lisensya. Way rehistro. Ano ba, Mr. Flores? So, lugar sa inyong record, mas daghan ang mga motorsiklo kung itali sa mga four wheels. Dinoon na Magdum John ang tao mo pili sa sayo kani motorsiklo una sa tanan, konbinyente. O niya gamay katod ang imong gasolina imo itubel kay pila may makinana, no? Ikaduha po dali kay na may parking kay isok-sok naman na. So kung inagpasa nimo nga trabaho Magdum John, nindot lugar motorsiklo. Labi na sa mga batanon magdumailin. Mga ulitaw dalaga ba? Di magsakay kang kabaw, ikaw ulitaw, di ka mga backrider lab. Backrider kabaw ba? Pero sa motor nga, lab, backrider lab. Lab, hawid lab. Ano ba daw? Gakus lang lab, gakus. Ano ba? Sa kabaw, mga piki man. Kaya na magsakay kong kabaw, Mr. Flores, sakay kong kabaw, ang among gunitan, pagtugbungon, ikog sa kabaw ba? Oo, kay basin madaw. Maluros pa yun sa paingon dito sa liog sa kabaw pa, no? Karon, murag hanon na kayo tanawo, no? Saka kadas mga bukid-bukid gabay sa Kagedoro. Mga motorsiklo na mo makita niya, halos dili kita kabaw pa niya. Motorsiklo may kabayan. Oo, kusog ra mong padagan. Magdubay rin, no? Kay hawan mangdalan, kay wa man kayo mga gasay-say pud mga sakyanan. So, tungod sa kadaghan sa mga motorsiklo, mao ba ni rason kung ngano nga mura og sila mismo ang wa pagyud magkakakompleto pag-isyu og mga plaka, Mr. Flores? Dinoon na Magdum John, kasagara mga motorsiklo, in fact, ang pamaagi ni Magdum John, ato lang i-explain gamay, kani mga plaka, dili ang LTO mga tag-ani, motonol sa mga tagya, sa mga bago nga mga sakyanan, mga motorsiklo, kahit 3 years man na ang ilang registro sa atong mga sakyanan, mga motorsiklo ka man, o mga 4 wheels. Ang mga dealer Magdum John, dito ning plaka nila kuhaon. Kung na ibawan sa LTO sa statistika, nga dagan ang plaka nga nasa dealers, nga wala maklim sa mga tag-iya, muna nga nabalaka atong buhatan, kay ubay-ubay mga plaka dito, unya dayon na wala nila klima. Unya, the fact na dagan kay mga kriminalidad Magdum John, gigamit kaning mga motorsiklo sa riding in tandem nga walay mga plaka. So, usana naka-encourage LTO, naka-urge sa LTO Magdum John na kinahanglan dyan nga i-claim, bayok i-claim sa mga tag-iya ang ilang mga plaka kay either nga nagpasagad ang mga tag-iya sa sakyanan, wala lang sila magsima-sima madto sa LTO o sa dealer. I mean, og ang mga pagpon kadi po dapat mga dealers. Una nga gi-warning nga nato mga dealers Magdum John. Ang gibuhat sa ato mga mandako pa yung unani. Diyan sa kadalana, ng ilang gibuhat, advice pa man Magdum John. Kung wala plaka, pagahon nila, pangutan-on nila nga nung wala kay plaka. Kanya dayon, ingon sila nga kay iputangan man na nga no, not sporting any plate, violation man na. Pag-abot sa opisina Magdum John, di mo, bayaran ang imong penalty. So, naay kondisyon ana. Kay pugson gyud ko pagpakuha sa ilang plaka. So, ang ilang plaka, makita na sa tumbuatan, kaya ubay-ubay man na siya. Kung dili nila makuha ilang plaka Magdum John, na isanksyon nila, apil po na itong dealer, kung dili nila may ipakita na ning kamot yun sila. Sa tulo ka panahon, nga ilang yung di pa rin kamutan, na ilang record nga, nag-contact din sila sa tagla. So, kung hindi nila makontak, na mga dealers po, masanksyon po Magdum John. Either, kanang ilang accreditation, isuspend or kansilahon. So, inana Magdum John ang gabaton sa atong buhatan. Now, naara ba mga istorya nga kung nidirekta daw sa LTO, mas dali pa kung itandi sa muagig dealer ang may tungod sa kining plaka Magdum Aili, no?
Kay naa may mga dealer nga labi distansya buhatan sa LTO. Example itong Bukidnon, nya mo paingon pa diri sa regional nga buhatan, example ng lugar no. Kay kanang ilang pag-submit ana daw sa LTO, bulto-bulto. Hulaton siya nga mabot ani nga gidaghanon, aya padadon dito sa LTO para maisyuhan og plaka, Mr. Flores. Di ba pwede na tuod nga moderisyo na lamang sa LTO ang nagpalit og motorsiklo panalitan aron pa ipaluap ang iya mismong plaka kay basig dito na makalangan pagsabot sa mga dealer kay na mga dealer man pud nga basta kay halinan sa motorsiklo okay na murag di na gano'n na unsa pay obligasyon nila sa buyer, Mr. Flores. Actually, Magdam John, naamit mga, kung mag-register ka, new registration sa sakyanan, mga 7 days ka na, no? Ma-process na din na sa LTO. Balira, oh. Now, kaning ORCR, maatag na siya diretso sa kaning dinner, dali ka, kaya ang kan mga layason Magdam John, kada adlaw, naamag ginagslada sa LTO mag-apong. Oo. So, mag-deliver ato, magpuwag mga plaka, kaning layason sa mga dinner. So, karon kung mo gusto nila kuha nilang plaka o wala pa lugar na mo nahatag sa dili, i-release na sa itong buhatan Magdam John kay ato lagi na yung programa nga pas-pas kinapag-plaka so pwede makuha nila sa LTO kung wala pa lugar na hato dito sa dealer. So ang ilang ORCR Magdam John, palingon sila nga nag-risk na nila tagaan na mo sa LTO Magdam John kung photocopy kay photocopy raman xerox sa ORCR nila. Inunay na mo nga at yung original tuwa sa dealer. Gusto ka plaka, na-plaka ni mga available, ihatag na mo Magdam John kay ato tumong pinguha nga mag-release kinang plaka kat pwede pag-aamag doon sa mga stock o dili kay claim sa mga tagya. Okay. Subot pa sabot nga kung si Juan nagpalit og motorsiklo sa usa ka dealer unya dayon pagpaluap niya sa dealer nga wa pa man hulat-hulati lang sa basig sunod semana mag-text rami ninyo. Si buyer, pwedeng mo direct sa LTO para mo direct na siya follow-up og naa ba nga plaka, Mr. Flores. Pwede Magdam John. Pwede kayo. Maayo. Tagana na Magdam John nga sa pangunayan ginila kay mo gaduda na sila sa dealer ganong kadugay. Wala sa LTO explainan sila Magdam John kung nagahisto na gid ang ilang sakyanan. Tagaan sila kung ORCR pero ang original lingnon nga tuwa sa dealer ninyo. Tagaan ka lang namo kay gusto paano niya imong plaka ani apa dinhi wa pa mahatag sa dealer dala ni may pagkatip Magdam John. Okay. Now what about katong inutang kay mura mag ang impression kay inutang man ang tag-iya pa ana mao ang dealer, so mauna nga murag naay otoridad sab ang dealer nga sila po muhupot di ana muagi sa amo ang tanang transaksyonist muagi sa ila kay sila may tag-iya pa sa mga motorsiklong giutang. May kuan ba may gahom ba ang dealer nga ayaw ihatag diretso dito na sa kuan sa kining buyer diri gina mo agis amo kay mo kini mo kana labi na kawa pa makabayad sa first installment ana ba Mr. Flores? Wala sila may Magdam John kay ang sistema ang ato mga agencies gobyerno ang LTO mo iga-provide ang mga dealer mo sunod na sila sa atong instruction. So kung panalitan nga release nato wala problema na sa dealer mas pasalamat kanit sila nga nag-releasean sila kay problema sila sa mga stock silang plaka nga wala pagapon mag-release o mag-claim. Malipay gani lang sila Magdam John nga nag-release. Unya ang sakyanan Magdam John inutang ang giisulat ana Magdam John for example ako lugar ito tanta unsa nga dealer to cycles list to Ferdinand Flores. Ana sina na ang release ko Magdam John. Ibali ang sakyanan tinuod ka ang sakyanan na sa sa dealer pa. Pero nakalit na siya doon na ikatungod ang tagya. Kaya nakalit man sa tagya. So, nakabayad siya o ng mga bayagonon sa pag-alis. So, pasabot nga, at kibali, naaya kahit ang tagya po. So, pwede niya maklaim ang iyang plaka direct tayo sa LTO kung makakuha siya o kuha siya. Kung ang arrangement Magdam John, ay kung hapsay, kaya nagkaan mong ginagawa claim, nagkaan ang mga dealers, kaya ang sistema na to, ang mga dealers na ang may mag-release, ana. Sir, doon ay nangutana for LTO matters, Mr. Flores, matod pa niya, pangutana, nganong daghan private vehicles, labi na sa uptown, gadagan-dagan, dili gasuga, urang uban, wala plate number. Wala plate number, kawa plate. Dili ko traffic enforcer, pero ngano makita man ako ni sila.
mga new vehicles pa ang uban, dili gyud matuan nga daot iya systems. Mga bago pa kuno nga sakyanan nya imposible man nga daot na daan ng iyang suga. So di gapasiga kuno sa suga. Ako naman maka-experience ko ana magdumanin. Nya lain ni mga tiguwang na apila ko lagi mga tiguwang na kay medyo may pag ang pananaw apiki na. Unya kung di ka magsuga labi nag crossing na, di ka magsuga, delikado kaayo nga magkabangga. Labi na kay kung palitan blind ko na dia, blind nga curve na dia nginana. Unya dahil wa kay makitang suga ang lugar nga naghatag signal nga may kami nga sakyanan, delikado gyud sa disgrasya. Now, mao ning pangutana sa usa ta kay igsoon, Mr. Flores. Atong tubugon magdamdam o nasa tanan katong wala magamit og plaka, dili pwede bisan pag wala pa imong regular plate nga wala gid magdagandagan gina nga berma wala plaka. Naamat na mga gitawag nato nga mga sa una mga virtual plate og motorcycle gipagamit nato atong MB-file number nila basta doon na lang yung identification. At tubag atong mga suga magdamdam dako kay naka-violation. Labi na kung gabi na kung adlaw magdumjon, dili man kay nato gi-require kay hayagman. So kung gabi magdumjon kanang musaop na ang adlaw magdumjon before musaop ang adlaw, kanang hayag-hayag na dunay minuto na ako lang masayop 10 minutes before sundown. Ipasiga na ng suga magdumjon, kinahanglan nga nakasiga din na kay kung wala magdumjon, violation na. Yung daot imong suga, violation. Kung maayo pero gituyo nimo dinimo pasigaon, violation gapon. So naay mga violation ana magdumjon. What about ka na mga motorsiklo nga bisag adlaw dako gisigahay gyapon? Wa na violation, Mr. Flores? Di ba na nga mga motorsiklo gasigahay gyapon bisan panahon sa adlaw? Ang ubang explanation mao nga sa ubang nasod magud kuno siging kanang pagi kuno pag-ayo, pag-ayo sumo na nga dapat magsiga para makita nga na ay sakyan na ay motorsiklo nga na nagsingabot. Naabot ni Mr. Flores? Actually, magdamdyon, this Philippines, wala matipag. Pero diya sa mga bukid-bukid, pananglitan, diya sa Quezon, diya sa ibabaw sa 1 month di bukid nun, mag-fags na diyang maapon. So, posible nga ilang pasigaon, pwede din sa ubos, sa Cagayan City, pananglitan. Dili na nila yung nga, ilan ang gito. Doon na tayo mga motosiklo magdamdyon. Naaho, ASO, kaning automatic headlight on. Actually, magdamdyon, doon na may, wala na magdamdyon, ato regulation ana wala man ay problema kung ilang pasigaon para makita luwag sila. Kaya sila nga may sugaan ng motorsiklo pero di gidato ga pasigaon kay kalas ang kurente kaduha pa kita makaindalan kaya gaman. So inana lugar magdumdyon pero sa akon ibawon ana dai mga klase sa motorsiklo nga aho AHO automatic headlight on di wala man pud sila violation. Kasi mga four wheels magdumdyon di gina sila magpasiga siyempre kay sulaw kay nang labi nag ma-high beam ng ilang mga suga headlight unya makatagbo di dalan medyo man malalim na mabadlong sa pikas nga sakyanan so lagi kay sulaw po. Na karon na may mga four wheels na magdumaylo mga labi na mga bag-o nga mga model nga aho automatic headlight on na ay nakasakay man gani ko magdumaylo no labi nagmoabot og example mga Claveria nga baga pagi ba baga ang pags diya sa nay portion sa Claveria nga pagabot sa hapon baga kang pag no. Now kini siya kini bang mo automatic man siya og siga so kay automatic man ang pagsiga wala ni siya angay nga kabalakan taliwa tuod nga medyo sulaw ba no o labi na og duol na pag hinagbo bitaw sa kanya na magdawin sulaw siya nga nagasigaha man nga mao ni labi na usa malimtan nga naka high beam di ay low beam high beam naka high beam siya so medyo sulaw siya pagayo so kini karon naa na ni nga mga sakyanan kaya naman ko na matikdan ani Mr. Flores nga mga sakyanan nga four wheels nga diin aho sab kanang mong gilakbitan nga aho na magdumdyon sa kabalot na mga four wheels sila motorsiklo automatic sila musika. Unya reasonable kayo sama ng area that Claveria tayo sa ingog nga magsige magpags niya. Nagahayag pangadlaw. Ay mo musika na magdumdyon ako pud nga makita nimo kay og pags manggod. Sa mubo kay ang imong vision. Ang dalan nga makita mubo ka kun nakitagbo na gamay na lang imong taay nga makalikay simbako og bangga kay simbako kay tungod lagi kay
kuan pagi makakuan man na sa atong bisyon, makasampong kay magkapon man. Pero okay na siya Magnum John. Sa unsa nga sitwasyon nga pwede pa ang temporary plate kining Mr. Flores nga dili sitahon sa LTO? Actually, tanan ng mga sakyanan, labi na temporary imong gibutang Magnum John, amo ginang pagkanog si taon pangutan-on. Kay nakandak matag investigation, nga wala pa man kay plaka, nga temporary pa man siya, wala pa na ko makuha. Amo ni check sa ubuatan atos LTO kay tanaw na to ganing plaka kay kinahanglan ma-claim na nimo na kay regular plate. Kaya atong paning kamutan Magnum nga mahatag gini mga plaka. Kay maun nga kaning kriminalidad dili magamit ang sakyanan sa binuang. Kay ganahan ka sa pagbuhat og binuang, labi na ko ang ilang plaka dili regular. Okay. Mr. Flores, salamat sir sa mong paghatag para may nabi ka karubuntaga. Salamat Magnum John, salamat sa atong mga binatig sa ating tipaginaw sa Magnum 45. Kajut lang Mr. Flores doon ay gipapas nga pangutana. Napabaka si Atty. Igayoy matod pa niya. Di ba appeal sa inspection sa LTO ang physical inspection sa sakyanan sa di pa ma-renew ang rehistro? Nganong daghang dilapidated POJ gadagan? Walay brake light, hanap ang plaka, etc. Uban mura ganing ginalakag na sa junk shop ba ang uban pagdabali, no? Kay nani mga gabok na nga bahin sa sakyanan nga klaro kayo nga gikalawang na ba, no? Kaya lagi karaan ng pagayo. So ang pangutanan ni Atty. Igayoy, di ba appeal sa inspection sa LTO ang physical inspection sa sakyanan sa di pa ma-renew ang rehistro? Nganong daghang dilapidated POJ gadagan? Walay brake light, hanap ang plaka, etc. Matod pa niya, Mr. Flores. Actually, pag-race mo Magnum John, check upon ginatanan ng physical matod pa nimo mga accessories. Tanan check upon na siya sa ato mga inspectors. Kaya mo lagi na kay inspeksyonan man ang woodwork, diba? So kanang mga sakyanan pananglitan nga I don't know kung ganang katao nga dilapidated kay nakakita mo gani ko panagsana na. Probably why race ko na o posible nga kanang wala sila suga. Tigo na nagupa sa panahon sa pag-inspection, okay. Pag taon-taon na sira na wala na nila puli. So naay mga kuha na Magnum John, naay mga hinungdan ana, pero dili po na to i-discount ang posibilidad nga lugar, ipalusot lang lugar kay bungod kay gamay nga, suga nga, niya gipadahisan lang. Kaya nga itong Director Manuel John, masuko gina siya. Kung i-allow sa atong mga inspectors diya sa atong mga distrito, o labi na diya sa Ipunan, atong MBIS Motor Vehicle Inspection Section, nga kani mga sakyanan nga na mga diferensya makalusot. So iya ginang monitoran Magnum John. Okay. Mr. Nanding Flores, sir, salamat kayo sa mong panahon. Salamat Magnum John. Ang inyong nabati mga tigpa ba sa PNP sa LTO Region 10. Alas 7:26 sa mong pagbalik human sa panomdom 29 katao ang nasikop ug 28 ka armas na kumpiskar sa PNP Region 10 sukad sugdi ang election gun ban. Ang detalye sa mong pagbalik. Alas 7:26. Magnum 45. Ninaspikas ninyo mga igsoon si Major Joan Navarro ang tigmaba sa PNP Radio 10. Major, may buntag ma'am on Derkas Mag-Radio. Sa kamaing buntag Magnum June and Magnum Irene sa atong mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio. Ma'am, kining mga armas nga nakumpiska tuod nga mikabat na sa 28 ka mga armas. O sa mga armas tuod mubuto pa ni basin sa kakaraan di na mubuto or dugay-dugay na nga naamara na kay bisan pa tuod magdubalin og nako na nailhan nga di na gyud mubuto gikalawang na pagayo pero nakasuhan pa gyud gihapon. So mubuto pa ning mga armas, Major. Magnum June, ako lang una sa tanan ako lang tagaan og kaning update ang ato ang monitoring sa election gun ban. Aduna na kitay 31 ka buok ka mga 31 armas na. Yes, as of February 17, 2025, aduna na kitay 31 ka buok ka mga firearms nga na ato ang na-confiscate in violation sa election gun ban o apil na usab nian ang RA 10591.
diin 23 ka buok ang ay 24 ka buok ka armas ang ato ang na kumpiska during police operation, and aduna usab kitay 7 ka buok ka mga firearms nga ato ang na-confiscate sa ato ang gipahigayon nga mga COMELEC checkpoint Magdum June. Aha. Kini nga mga armas Magdum June, puputugit kini Magdum June, no? Ito. Nagkalain-lain kini nga mga armas, adunay 45, 12 gauge shotgun, aduna kitay 38 revolver, adunay mga ang uban ini is improvised nga mga pistol Magdum June. Aha. Actually ang kagahapon nga ato ang na confiscate during kana ta usa ka robbery incident nga nahitabo dito sa Pangantukan Bukidnon, through our checkpoint, no. Ato agay yung nasikop ang maong mga responsable ni ana sa maong robbery incident sa maong area dito Magdum June. Diin usa duha ka armas, ang isa niini gani is adunay 45 nga naka-chamber load pa ang paala niini Magdum June nga pwede gid kayo magamit sa bisan unsa nga klase nga krimen. Mhm. Now, kining nesgutan nga mga armas, unsa may kuan ani disposition to ani sa ato mga sa Philippine National Police, ang uban ani kuan pa kana bang pwede pang mag-claim sa tag-iya kung galing makabato na siya mga kumpleto nga mga papeles, or kuan gyud ni di na gyud ni mabalik pa nga sa matag-iya, Major? Actually Magdum June, kay pailan manggid kini sila og kaso. Oo. And most of these firearms, dili katong mga rehistrado nga firearms Magdum June, do aduna kitay na atong nasabat sa checkpoint katong registered firearm pero walay kani certificate of authority. Aha. Still, that is a violation sa ato ang election gun ban. Oo. But most of these firearms nga ato ang na-confisca Magdum June is mga loose firearms. Oo. And it will be subjected for ballistic examination sa atong Regional Forensic Unit 10. Ato kining kung makita nga kini pa nga armas is nagamit sa mga previous nga mga shooting incident nga kahitabo sa ato nga AOR Magdum June, kay ato na magkanay cross matching nga pagkahimuon nga posibilidad kaning armas is mo kini ang nagamit, no, based sa mga fired cartridge case ato ang nakuha sa crime scene. Busa inana pud ka importante kaayo nga ma-preserve gid nato ang crime scene, kay kanang mga kuha nato nga mga fired bullet, fired cartridge case, ato kanang i-cross match katong mga firearms usab nga ato usab nga confiscate sa ni ining election gun ban, mga police operation nato Magdum June. And as to those kating it will depend do sa kuan pud ka disposition sa korte as to those sa question nga makuha pa nila, especially katong registered firearm. It will always depend sa disposition sa korte Magdum June, what will be the kung asa kini ipaingon. But as of this time nga ato kining nakumpiska sa ilaha, ana kana sa ato ang forensic unit for ballistic examination. Mhm. Now, ning 31 na ka mga armas na nakumpiska, kuan ba naabay armas ani nga iya sa gobyerno gi-issue sa hingtungdan? Yes, Magdum June. Actually, ato na kitay PNP personnel ato ang na sikop in violation sa election gun ban. Aduna usab aduna po isa from the AFP. Ang kaning sa PNP personnel is aduna issued nga firearm ni ini Magdum June. Mhm. Pilang sa PNP? Usa lang? Duha ka buok ini Magdum June Duha. sa PNP. Sa AFP aduna isa. Usa sa AFP, usa ka sundao ug duha ka pulis. Ana ko an. Yes, Magdum June. Ma'am, sa Cagayan de Oro, naabay taga Cagayan de Oro or otoridad nga na-assign diri sa Cagayan de Oro, pulis nga sa Cagayan de Oro, na kumpiskahan? Wala, negative as of this time Magdum June. Wala pa, no? Wala. Now, so unsa may kini bang metabutod ani diya mismo sa inyong tinguha nga kining mga armas nga walay lisensya ug guban pa, mao gyapon inyong operasyon kanadto nga marag manuktok, di ba? Manuktok mo unya dayon nga Uplan katok. Oo, uplan katok. Yes, Magdum June. Katong kining uplan katok nato Magdum June, applicable kini sa katong mga registered firearms sa atong mga licensed gun holders, gun owners nga ang ilahang license to own and possess firearms or di pa kaha ang firearms registration is nag-expire na. So aduna kitay uplan katok nga gina-remind nato sila to renew
no sa maong mga licenses nga kung kiasa dito sa duha ang nag-expire. So mao kato ang purpose ni anang Oplan kato para pud ang ilang paghupot sa armas is dili illegal. Kaya aduna ba ay sa balaod baya nato sa 10591 nga dapat gayud ila kanang pagasundo no responsible gun holders and owners gayud sila kay kung maghupot kag firearms nga expired ang imong license to own and possess firearms Magnum June, that is already illegal, no? Okay, kining mga dibomba appeal ba ni sa kuan? Appeal ba ni sa confiscation sa mga sa Philippine National Police, ma'am? Magnum June sa election gun ban appeal kit na ang katong mga replica na mga firearms labaw na kung kining atong makita nga kanang kung di siya murag tinuod Magnum June, di bomba appeal gihapon kana. Actually aduna kitay air gun nga ato ang na-confiscate sa kining 31 ka buok aduna kitay isa ka buok nga air gun. Na ato ang na-confiscate. Subot pa subot pag mintag replica bisan kini mga toy gun nga tan-awon nimo naa na karon ha nga murag tinuod ba? Bisan na Magnum June. Appeal gihapon. O na iba ang kabugat gani halos mamao na ang kabugat. Magnum Irene. What about kining ginagamit sa mga airsoft? Airsoft kanang mga mura na magyud tinud armas, apil na. Apil gihapon Magnum June. Ang ato alang gud ni Magnum kay pwede man gud kini sila maggamit sa pagpanghinadto. Masusama niya na considering that it is election period sa pwede siya gamiton Magnum June para maghatag og kahadlok no. Kay kung talantawon nato sila kay murag kini mga tinuod labaw na karon Magnum June na grabe na gid maawat na gid nila ang kanang tinuod ka firearms. Bisag kita maglisod kita differentiate gani kung tinuod ba ni or kaning mga air gun or airsoft ba di ay. Labi nag ilok-lok na itak-in bitaw unya dayon ipasibaw lang ang kuan ang pulan sa armas. Tanaw nimo tinuod gyud. Unya manighawak na yun ka. Puaso din yung jacket no nya panigawak ni mahadlo kag yun bisag kinsa naman siguro ala lang imo pa ni verify tanawon sa nato ng armas mo man basig tuigan ada mo rin ka basig mapamuthan ka basig tinuod nga armas. Okay, medyo sa imong panawagan nga to sa mga kaigsunan nga nagbaton og illegal nga mga armas apila kining legal unta pero kuana kana bang expired na ang ila mismo mga lisensya. Yes, aduna man koy misconception Magnum June sa ilabi na sa ato ang mga gun holders, firearms holders nato no nga naghunong ang ato ang firearms registration and kaning mga renewal sa licenses kabahin sa armas kay tungod election period, but ato ang gipanawagan ilabi na sa ato ang mga gun holders, gun owners nga aduna na expired nga license to own and possess firearms o di pa kaha adunay expired nga lisensya sa ilahang armas ang ato ang Regional Civil Security Unit 10 RCSU 10 dinhi sa atong buhatan sa Police Regional Office 10 nagpadayon gihapon kita sa pag-renew no sa mga lisensya sa armas kung aduna pa sila Magnum June kung wala pa sila panahon sa pagpa-renew ni ana pwede kaayo ka na nila nga i-deposito sa pinakaduol nga police station, but ang ako ang advice Magnum June is ilasang i-coordinate sa police station na pinakaduol kay basing magdala-dala sila sa maong armas makaagi sila checkpoint na maigo na hinoon sila sa election gun ban. Pwede kaayo sila nga mag-coordinate una sa ato ang mga pinakaduol nga police station para ang police mo adto sa ilahang balay o maong dito pwede dito i-deposito sa ato ang pinakaduol nga police station. Lagi ka naarabay perception nga kanabayin nga Naku kadunggan magdumala pre mag-renew na ta sa atong lisensya sa armas pre. After na lang sa election kay gunban karon election pero di gyapon ko mapos na ang armas. Di gyapon madala-dala ko no. So after na ko sa election so di na mayo nga perception dapat kun kay armas dapat lisensyado gyapon. Only nga di nimo na madala sa gawas during sa election gunban except og naa kay exemption. Yes, Major, di ba? Certificate of Authority from the COMELEC. Okay. Major, ma'am, salamat kayo. Thank you, ma'am. Daking salamat sa kahigayunan Magnum June and Magnum Irene and more power to Magnum Radio. God bless. Inyo na bati mga igsoon si Major Juan Navarro, ang tigpaba sa PNP Radio 10. Alas 7:46 sa mong pagbalik kaman sa panumdom PPCRB na alarma sa padayong pagkailap sa vote buying sa Pilipinas panahon sa eleksyon.
Ang uban gani bisag di pa panahon sa eleksyon. Nagsugod na pagpangawang. Samtang 42 ka tawo namatay human mahugno ang binahan usa ka binahan sa Mali. Ang detalye sa among pagbalik. Magnum 45. Alas 7:51 karon sa atong Magnum Vote for Hope. Magnum Vote for Hope. Boto sa katauhan para sa kabaguhan. The 2025 midterm elections coverage. Ang Magnum Vote for Hope hatod kaninyo ni Mr. Bert Amplayo sa 1st District of Cagayan de Oro, Senator Francis Tolentino, Kagawad Edgar Cabanlas sa 2nd District of Cagayan de Oro, ug ni Gigi Go sa 2nd District sa Cagayan de Oro. Kini mga aksyon na tunsab kanato sa Light Fury 3 luwas sa karagatan biyahe di malimtan. Ilim Food Distributor, Authorized Distributor of San Miguel and Pure Foods Products. Imarusab sa Uratex, the leading foam, mattress and plastic manufacturer in the Philippines. Nagangyo sa mga kandidato si Comelec Chairman George Erwin Garcia nga likayan ang paggamit og kanta alang siya ng campaign jingle labi na kunway panugot sa singer o tag-iya sa mga awit. Matunig Garcia nga kiniisip pagrespeto lamang sa mga giaguan nga propiedad sa mga musikero. Ay, kami po'y nakipaglagdaan ng agreement o kasunduan sa Intellectual Property Office natin na yun na nga dapat poprotektahan natin ang lahat ng mga artists, ang ating mga may akda ng mga ganyang klaseng kanta, lyric o ano pa man dahil yan ay kanilang pag-aari. Sana yung mga kandidato ay magrespeto doon sa mismong pag-aari na yan, maliban na lamang kung may pahintulot din yung composer o yung artist o yung may likha o akda ng mismong awitin o tugtugin. Ang inyo nabati pamahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Magnum Vote for Hope. Boto sa katauhan para sa kabaguhan. The 2025 midterm elections coverage. Karon sa atong Magnum National, gikalarma karon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting kung PPCRV ang parayong pagkailap sa vote buying sa Pilipinas. Mato ni PPCRV National Communications and Media Director Ana Singson nga maglisod na ang mga kandidato sa pagmaniobra sa boto, labi na ang automated na ang piliay, rason nga sila mupalit na lamang sa boto sa mga botanteng Pilipino. Since 2010, lumala ang vote buying kasi mas mahirap ng magnakaw at magmanipulate ng vote, mahirap na. Lumaganap talaga ang vote buying. Pero ngayon, noon kasi tingi-tingi, isa-isa, ngayon nakakapagbili na sila ng buong pamilya, pati buong barangay na bibili na. Tapos cashless pa, ginagamit ang GCash or bank transfer. So ang hirap talaga i-prove. So kung meron bumibili, ibig sabihin may nagbebenta, di ba? Ang focus namin ngayon, hindi na namin sinasabi sa kanila, tignan nyo ang kandidato, tignan nyo ang sarili ninyong pagkamamamayanan. Kasi kung mabuti kayong, kung warang kayong mamamayan, makikita nyo naman kung sino ang warang mamamayan sa mga kandidato at saka yun ang bobotohin ninyo. Ang inyo nabati, pamahayag ni PPCRB National Communications and Media Director Ana Singson. Nagto ang political analyst nga si Attorney Edward Chico nga mahitabo ang world war o panagbangi sa mga magkaatbang sa politika ning panahon sa campaign period. Mato ni Chico nga kinituod kay ang world war pamaagi sa mga politiko aron makakuhag suporta gikan sa mga butante. Magkakaroon ng tinatawag na giyera, na world war, actually expected. Kaya kung saan ito mapupunta, sa tingin ko at the end of the day, dyan lang yan sa level ng kampanya. Kasi alam mo, you have to be very, very creative about the campaign period because under the law, tandaan natin, there are so many restrictions imposed by the Omnibus Election Code and even by the COMELEC in terms of the regulatory measures it imposes on candidates. Ano? Mas maganda pa nga pag walang campaign period kasi sabi ng Korte Suprema, hindi ka pa kandidato, pwede ka maglagay ng tarpaulin kahit saan. Ang pamahayag ni political analyst Attorney Edward Chico. Subling gipamagos ni constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa nga ngayon ang sugdan sa Senado ang pagtuki sa impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Kinilabi na ang tataw sa Batangang Balaod nga ngayang sugdan gilayon sa Senado ang pagtuki sa mareklamo kung makabot kini sa ilang buwatan. Nagtuo si Cayosa nga usas mga rason sa pagkalangan ni Mao ang pagpangampanya sa senador
atol o alang sumabot nga PDI. Hindi naman kinakailang matapos, but at least simulan na kasi meron pa silang 3 to 4 months. Malinaw yung lengguwahe ng ating konstitusyon. Forthwith mag-start yung trial pag natanggap nila. So, ibig sabihin yan, walang delay. So, ginagamit nila mga legal doubts or issues. When in fact, mukhang ang matinding rason nila, kailangan nung mga re-electionist, mga panya. Yung iba naman, takot sa backlash ng mga black voters. Ang inyo nabati mao si constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa. Nagtuo si Navotas Congressman Toby Tiangco nga ang iyang tunan una ang impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Tiangco nga kinailabi na ang dakong issue ang impeachment ug doon na kini dalang epekto sa Pilipinas sama na lamang sa pagkahiusa sa mga Pilipino. Talagang dapat pag-isipan na mabuti because it's not only the legal issue, it's not only the issue of the impeachment, it is the issue na kung ano ang mangyayari sa ating bansa dahil sa issue na to. Tinitignan ko kung ano yung epekto nito doon sa ating bansa. Kahit hindi ba tayo nagkakagulo ngayon, di ba? Nagkakagulo na nga, di ba? Ang pamahayag ni Navotas Congressman Toby Tiangco. Gisugda na sa mga senatorial candidates nga ubos ni Leody o nga sila si Leody de Guzman o kilusang Mayo 1 kung KMU Secretary General Jerome Adonis ang ilang managlahing mga pagpangaban niya. Mato ni Guzman nga dili problema alang kaniya ngawa siya makasunod sa Magic 12 sa mga pre-election survey ug iyan na lamang paibutsa ng social media na makakuha og suporta. Hindi naman kami nababahala dahil sabi ko nga, natural yon dahil sila ay gumagastos kaagad ng bilyon-bilyong halaga ng pera para sa kailang ads at pagpapakilala kahit wala pang kampanya. Kami, ngayon lang kami magsisimula, wala pa rin kaming pera. Ang aming pinagsisikapan ngayon ay i-maximize yung potensyal ng aming base dahil marami kaming base, gamitin sila sa pangampanya sa magitan ng social media. Ang pamahayag ni senatorial candidate Leody de Guzman. Samtang ko usab si Adonis nga hagit alang kaniya ang pagpangampanya labi na ang membro siya sa opposition group nga Makabayan Bloc nga naila sa pagsaway sa mga lakang sa gobyerno. Bababa kami sa mga matataong lugar para makadaupang palad. Ito lang yung means namin sa paraan ng pangangampanya dahil hindi namin kayang sumabay sa mga mayayaman na political dynasty. Kapag ka mga sikat, any place available sa kanila, pero sa mga makabayan, lalong-lalo na at kilala kami sa pagiging critical sa gobyerno, no? Medyo sumisikip yung ultimo dun sa mga places na kailangan mangampanya ay naglilimit katulad nito. Pamahayag kadto ni senatorial candidate og KMU Secretary General Jerome Adonis. Nagto ang senatorial candidate nga si Norberto Gonzales nga di ang hatagan og bili o importansya ang pagkabungkag sa unit team nga tandem nila Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug Vice President Sara Duterte. Matod ni Gonzales nga nagdala lamang kini kagubot sa Pilipinas ug mao kini ang himong sentro sa mga hisgutanan inay ang mga nagunang problema sa atong nasod. Ay talaga naman mag-break up yan. At saka dapat hindi importante yan. Kasi yung politika na yan. Tingnan mo nangyari tuloy sa atin. Ang pinag-uusapan natin, away ng dalawang pamilya. Kaya ang lulubhan ang problema natin sa bansa. Di ba? Kaya kailangan. Tingin ko dyan sa break up, hindi importante yan. Ang pamahayag ni senatorial candidate Norberto Gonzales. Gipamagos ni Department of Education kung DepEd Secretary Sani Angara nga ang tutukan sa gobyerno ang pagpalambo sa sektor sa edukasyon sa Pilipinas. Mato ni Angara nga di usab angayang makompromiso ang edukasyon labi na ang bao kini ang yawi sa kalambuan sa Pilipinas. The Constitution says education should get the highest priority. No? So hopefully, I think we have to work also on consciousness. I think we go through cycles where we say, education is important, but somewhere along the way we forget because nga maraming pangangailangan. So somehow education is put on the back burner again. So kailangan talaga consistent yung advocacies natin and that realization that this is our time as Filipinos. We are the youngest in Asia. If we do not train our population, we're missing out. We're missing the boat kasi the whole world is looking to us to provide jobs. There are jobs available. Pero what kind of jobs will they be if our people are not skilled? Ang inyo nabati mao si DepEd Secretary Sani Angara. Gibotyag ni Department of Migrant Workers kun DMW Secretary Hans Leo Kakdak nga doon na sila'y planong magpadala og mga Pinoy caregiver sa naglahing nasod sa Europa. Matod ni Kakdak nga kinituod kay dunay taas nga panginahanglan sa mong trabaho sa nisgutang lugar.
patuloy na pakikipag-ugnayan natin halimbawa sa Central at Eastern Europe nung huling bahagi ng taon last year. Ito ay yung bansang Croatia, Hungary. Doon sa bansang Croatia at sabay nito kausap na rin natin yung bansang Slovenia ay merong increasing demand for Filipino workers doon. Kaya minarapat natin kausapin sila primarily to ensure na safe and ethical, legal ang recruitment or labor mobility ng OFWs papunta ron at hindi sila biktima ng illegal recruitment. May mga opening sila sa mga care work and other types of work. Kaya yun ang napipinto ngayon. Ang pamahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Karon sa Tumagdom International sa Mali, patay ang 42 ka mataog, pipila ang samdan, human mahugno ang minahan o sa kaminahan sa Dabia, Mali. Matod sa report kalit na lamang nahugno ang minahan nga Bilali Koto rason nga natabunan ang mga minero o pipila lamang ang nagkagawas. Gimbestigahan pa sa otoridad kung legal ba ang nag-operate ang mga minahan nga gingong gidumala sa mga Chinese. Isaran nga mao na kini ang ikaduhang duguon nga insidente sa pagkahugno sa minahan human bikalas kinabuhi sa 70 ka mga tao ang susamang insidente niadtong Enero 29 ni tuiga sa Kulikuro Region sa Nasgutang Nasod. Sa Israel, gipasalig ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga tapos niya ang misyon sa Israel batok sa Iran. Kini ilabi na sa pagsuporta ni US President Donald Trump ngadto sa Israel. Mato ni Netanyahu nga buot niyang ipadayon ang 16 ka mga bulan ng agresyon batok sa Iran o kumpiyansa siyang sila magmanampuson tungkol sa suporta sa Amerika. Hisayran nga una nang nagpahimangno ang US intelligence agencies ngadto sa mga administrasyon nila kanhi US President Joe Biden o kasamtawang US President Trump nga dunay plano ang Israel nga targeton ang nuclear program sa Iran karong tuiga. Karon sa atong Magnum Business, gipamago sa samahang industriya ng agrikultura kung sinag nga di angay maabot sa 380 pesos matag kilo ang karning baboy sa kamerkaduhan sa Pilipinas. Kinunod sa padayong taas nga presyo sa mga karni nga moabot na gato sa 400 pesos matag kilo. Mato ni Sinag Executive Director Jason Kainglit nga kinitungod kay doon ay bastanteng supply sa baboy o gubos usab ang farm gate nini. Yung ating pork import nasa 45 to 50. Hindi usapin ng kapos o kulang dahil mismo po yung ating mga cold storages at mismo monitoring ng gobyerno, naglalaro siya between 90 million kilos to 100 kilos linggo-linggo. Huwag lang gawing dahilan, panakot po yung shortage para i-justify na bakit mataas yung presyo sa palengke. Ang inyo nabati, mao si Sinag Executive Director Jason Kainglit. Dunay tambag karon ang Department of Agriculture kundi Region 10 sa mga mag-uma nga dunay planong magbuhi og itik. Matod ni DA10 Project Development Assistant 1 Alexander Givero nga dili ang iyang isagol ang itik ngadto sa mga manok aron dili kini magluya gumikan sa mga sakit nga dala sa mga itik. Di ko isa ka-advise sa mga farmer na naay maplano mag-itik. Ayaw gid ninyo isagol ninyong itik bisag pato sa manok. Magluya inyong manok magsakit. Kay ang magbutang manggod mo jag tubigan, di ba ang manok ila raman ng imnon mana nila. Ang itik manggod unsa nga mga lapok-lapok lang kaon nandiya. Muro puto ihigop nila sa mga tubig nya. Mo puto mainom sa manok. Kinaka-try na may ana dali kinagsakit ang manok. Gawon kayo. Ang itik manggod or mga pato murag immune sila sa mga kagaw-kagaw. Ang manok manggod dali kay maigo. Ang pamahayag ni DA10 Project Development Assistant 1 Alexander Guevero. Samtang sa tong foreign exchange rate, pabiling taas og 3 centavos ang balor sa saka US dollar batok sa peso, nga nasa 58 pesos o 21 centavos sa pagsara sa trading na atong adlong Biyernes kung itandi sa 58 pesos o 18 centavos sa pagsara sa trading ni atong adlong Huwebes. Karon sa atong Magnum Sports, nasakmit sa National University kon inyo Leader Bulldogs ang kalaugan human pildiha. Ang De La Salle University kon DLSU Lady Spikers sa nagparayong UAAP Season 87 Volleyball Tournament. Gikabutyag sa report nga nagtapos ang game sa score nga 25-23, 25-21, 25-18. Mato ni NU Lady Bulldogs star Bella Bilin nga malipayod siya sa maong kanaugan tungod kay kini resulta sa lang teamwork o gugot nga pagbansay-bansay. Trabaho po talaga ng team. Parang sa training pa lang sinasabi na namin na dapat first game maganda yung pasok namin. So, kailangan yung pagtsatsaga namin sa loob ng court nandun kasi yung Lasal champion team po sila. So palaban yung Lasal. So dapat mas palaban yan.
Ang pamahayag ni NU Lady Bulldogs star Bella Bilin. Giagat ang tanan niya salmutan ang ipagayong JFB Monthly Tournament, Love All Smash Love, karong Pebrero 22 ning tuiga adlong Sabado. Kini diha ipaigayon sa C1 Badminton Sports Center, Barangay Kauswagan ning Syurad. Gitanyag ang nagkariyang kategorya sama na lamang sa doubles, fixed pairing, beginner, intermediate, mixed intermediate, mixed advanced ug men's advanced. Hisaron nga limitado na lamang ang slots, busa gihagat ang tanan nga pahimutsan ang nahibiling kagayunan aron makaparehistro og mosalmot sa dulang badminton. Inyo nabati karong adlaw Lunes, February 7, ang Magnum 45 tinubdan sa tinud nga balita batok sa fake news. Sa among pagpanamilit among ibilin kaninyo ang pangutana sa atong Magnum Opinion karong buntaga kaban sa balita opinion kani Presidente Rodrigo Duterte gingong nagsugyot nga pamatyon na lamang ang mga kandidato pagka senador sa Administrasyong Marcos aron ang iya mga kandidato may makalingkod sa Senado. Alang kaninyo husto ba ang sugyot sa kani Presidente o dili? Ang mitubag mga igsoon nga husto 47%, ang nagingon nga dili husto 53%. Balik ko nako, ang nagingon nga husto 47%, ang nagingon nga dili 53%. Igsoon tingog pagpakabana ti mani ayo kalimti sa usa ka gawas ng katilingban katawhan ang nabigamhanan, managlahi managatong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum John Albino. Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Akurit. Kami magbilin kaninyo ning talaanon balagsaong balaanong pagtulunan ang imong amahan pamatia kay nataw katungod kaniya. Ang tigulang mong inahan tahura kay matuto o gimatuto kaniya sukad ni adtong bata ka pa. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.